Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Rika, taga Isabela. At ang kwentong ito, sana'y hindi ko na lang naalala. Pero heto, para maging babala sa mga naninirahan sa mga liblib na baryo tulad namin. Taong 2017 nang umuwi ako sa probinsya para magbakasyon. Galing akong Maynila, kaya sabik akong maranasan ulit ang malamig na hangin sa bukirin, yung tahimik na gabi, at syempre, makasama ang lola ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Pero pagdating ko pa lang napansin ko nang kakaiba ang itsura niya. Parang puyat, parang laging may iniintay, at parang may tinatagong takot. Hindi ko agad pinansin, pero naramdaman kong may mali. La, may problema po ba kayo? Tanong ko. Mahina siyang tumanggo. May gumagala ulit sa paligid, hiha. Huwag kang lalabas paggabi kahit anong mangyari. Hindi na ako nagtanong. Baka ayaw lang niya akong takutin. Pero noong unang gabi, doon nagsimula ang bangungot. Mga bandang 12:00, nagigising ako dahil may kumalusko sa labas. Akala ko pusa lang, pero nang tumayo ako para silipin, tumigil ang tunog at napalitan ng tila boses. Hindi salita, parang huni, pero kakaiba. Parang may tumatawag sa loob ng dibdib mo. Humawak ako sa kurtina, dahan-dahang sumilip. Andoon, sa gitna ng dilim, sa tapat ng poste ng ilaw, ang isang nilalang na hindi ko makakalimutan. Itsurang tao, pero hindi. Mahaba ang braso, masyadong payat, parang luwa ang mga mata. Para siyang nakatungo, nakikinig, naghahanap. Nang umangat ang mukha niya, sabay kaming nagkatitigan. At doon ko nakita, may dugo sa bibig niya. Napaatras ako, hindi ko alam kung napasigaw ba ako o napakapit na lang. Pero narinig ko ang tinig ni Lola mula sa kwarto niya. Rika, huwag kang gagalaw, huwag kang sisilip. Lumapit si Lola, nanginginig at pinatay ang ilog sa sala. Kinuha niya ang rosaryo at hinila ako papunta sa kwarto niya. La, anong nalalang yon? Shh! Alam niya na may bagong tao rito. Bulong niya. Kaya siya bumabalik. Matagal na siyang naglilibot dito, naghahanap ng bahay na walang bantay o wala ng takot. Hindi na ako nakapagsalita. Sa labas, unti-unting bumigat ang tunog ng mga yapak. Papunta sa may bintana namin. Tok. 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 3 beses. Para bang kumakatok. Hindi kami gumalaw. Hindi kami huminga. Hanggang narinig namin ang pag-ungol ng nilalang. Mahina pero parang puno ng gutom at galit. Tapos biglang pak, pak, pak. Mga yapak na papalayo hanggang tuluyang mawala. Kinabukasan, kinausap ko si Lola. La, ano yun? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, parang nagdadalawang isip sasabihin. Hindi ko alam ang tawag nila. Hindi siya aswang, hindi rin tikbalang. Pero matagal na siyang nakikita dito. Wala siyang pakialam kung sino ka. Basta mahina ka o mag-isa ka, sumusundan ka niya. Bakit ako ang pinuntahan niya? Dahil hindi ka taga rito. Wala kang proteksyon. Wala kang pangalang kilala niya. Simula noon, hindi na ako lumalabas tuwing gabi. At bawat gabing tumatahimik ang buong baryo, naririnig ko minsan ang mahina, gumagapang na yapag mula sa labas. Hindi kami magtatagal sa probinsya simula noon. Pero kahit ngayon, kapag nakakarinig ako ng tok-tok-tok sa pinto ng apartment ko sa Maynila, ang unang pumapasok sa utak ko ay hindi tao yon.
At kung minsan, sa sobrang tahimik, parang bumabalik sa aking isip ang nangyari noon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.